you have greater plans than me. All that things are getting lighter, weary hearts just going stronger now. Oh, now I see a clearer future in your hands. The days are better now. Oh, now. busy. Ano mga nakakaraang buwan. It's good to hear again. No? Kasi parang nakakaraan natin October pa. Grabe. The last episode that we had. At expression pa, which is ginanap natin live last year ng October. No, naalala ko guest natin ang beloved wife ni Sir Robin that time. And tatlo tayo nun. At ang wife ni Pastor Jose na si Ma'am May. No, grabe. Nakaka-bless na makasama kayong muli. Na-miss mo kayo. At na-miss din namin kayong lahat. Viewers, good evening. Good evening sa inyong lahat. Please comment down below any reflections, insight, or kung ano man ang comments nyo. Pero please don't forget questions that at sasagutin po yan ni Sir Robin. Sasagutin natin yan. Sisikapin natin masagot sa biyaya ng Lord. But please don't forget to share this live stream. With a hashtag na CECE Live. And please mag-comment down below din po na na-share nyo ang ating CECE Live. Ano po. Pero bago tayo pumunta dyan kasi may may pa-premyo tayo no sa mga mag-share. Nag-share. Yes. Mapalad na Magwawagi. Pero bago ang lahat, kumusta po kayo? Ay, Teacher Cristel, mukhang may kakaiba sa'yo. Ating mga viewers at audience, no? Ano kayo napapansin mo kay Teacher Cristel? congrats naman natin. Back to you. Tumiyot no? Parang Teacher Mikay, Parang iba yung aura, no? Kayo din Lumi, no? Iba. nagtataba malaki. Sana nga po gumaganon din ako. Malapit na. Ay, malapit na. Ayan. Praise the Lord. Moving at baby face na. Gusto ko yan. Ano gusto niyo, sir? Kape? Pwede, kape. Pwede. Magpapakape si sir kasi may ganap din sa live Congrats ni sir din ngayon. natin si Sir At another Robin. congrats din para kay sir. Ano naman yun, sir? Yun. Maraming salamat sa biyaya ng ating Panginoon dahil last week po tayo po ay nakapagtapos din ng ano po natin MA in ministry. Wow, praise the Lord. Para mas lalong lumalim sa kanyang salita at mas Amen. lalong kagamit-gamit para sa pinagkatiwala niyang ministry. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise Congratulations. God. Po sa inyong dalawa. Thank you po. Thank you And so much. sa inyo rin po mga... Si Teacher Mikay. Oo, kasi gusto ko yung outfit niya for today. Yung Oo. alakas mga K-drama no? Kumusta naman? Kasi ako eh. Teacher Mikay, kamusta? Di ako Grabe naman. Nakakot. Okay naman po. Yan. Nagsisimula na tayo dahil yun nga, another school year ng parating. So, Brigada Eskwela tayo. Kaya nilalamig tayo. Iba bago ay depend, talagang busy rin sa Sobra. Kaya nga po ngayon na napag-uusapan natin ito at nakapagkamustahan tayo no sa mga kabisihan natin ng mga nakakaraan. Nakita ko yung kasipagan ninyo dahil si Sir no naka-finish siya na kanyang MA no dahil at praise the Lord for that no it paid off yung kanyang pagsusumikap at pagsisipag sa pag-aaral. Di ba kasi dapat tayo kahit ano man yung profession natin we should never stop learning. Amen. Right? And then si Ate Mikaya din no busy din to no lalo na sa public school no lalo na yung ginawa nilang service during the election. Grabe. Saludo kami. Salute, napakasipag, kalakasan. Grabe yung service nyo. Ulan yun ha? Oh, grabe nga po, no? Tapos mga puyat-puyat pa sila, no? Para to First serve time ko na our country. 24/7 hours akong gising. Wow. Hala, grabe. So, Amazing marami yun. kami. Madami kami. Hindi ka nakakape.
Kailangan gisingin yung sarili, ano Sa po. mga teachers natin na na nakikinig at nanonood ng ating live ngayon, maraming salamat din sa buhay ninyo nung nakaraang election. No po? Yes, Talagang praise the mahirap. Lord. Mahirap yun. At Gising saka, ka lang 4 hours. hindi lang yun, no, yung kanilang safety din. Yes. Pero ginabayan sila ng Lord at Amen. naging successful yung ating election. Na-miss ko nga kayo kasi nagkaroon po tayo ng live during that time, no, to give them a tip sa parating na election. Tama. Na-miss ko kayo kasi wala pa Yung time na kasi yan, nagpe-prepare na kami. Oo, prepare no? So, Busy sa requirements, may mga- Oo, tama. So, yeah, meron tayong kanya-kanyang mga gawain, ano po. Pero papasalamat po kami for tuning with us tonight at sa lagi nyo pong pagsuporta sa aming mga live. Of course, kami po ay nagpapasalamat sa number of likes, followers, and subscribers natin Yes. na patuloy po tayong lumalago ano po at nag-expand po yung ating reach pagdating po sa social media. Sir, ilan na po ang ating likes Ayan. Meron na sa tayong Facebook? 1.2 na likes ating Facebook. Yes. Yay! Praise And the Lord. 1.4 na followers po sa ating Facebook. Grabe, Oh, 1.4K na Yes. followers. Then, isipin natin yun, ano po, ang dami ng mga taong yon at hindi lamang sila, kundi sinishare din nila yung Yes. ating mga contents. And maraming salamat din po sa aming 1.63K na subscribers sa aming YouTube channel. Woo! Thank you so Praise much. God. Thank you so much po for your all-out support and itong ating ginagawa ay para po sa glory ng Panginoon. And dahil po dyan, we would want to extend that blessing sa inyo rin po sa pamamagitan ng... Sino kaya ang Sino kaya? Yan. tanggap ng Meron po tayong 5 winners sa ating raffle. Wow, Yes. 5 winners! Ang dami! Yes, Sana lima po. all. Manggagaling po yan sa mga nag-share po with hashtag ng CCE Live. At aktibo sa ating Comment section, ano po. Oh, yes, kasi nabibigyan din ng... magkamusta, so kamusta na kayo, and then mga tanong, and mamaya sa Yes. mga discussion natin, pwede po kayong yes. sumagot at That's magtanong syempre. That's true po. And kasi po nabibigyan din ng chance no, Teacher Mika, even yung mga nagko-comment or nagbibigay ng kanilang mga questions or ng kanilang mga comments or insights regarding about our topic. Kaya naman, ano po ba ang papapanalunan? Yes. Bigla akong nabulol dun Laluwa. Ayan, yung Sa ating 5 winners, hindi lang isang makukuha. Ang isang winner po ay will receive any book Okay. po, no, from the CEC, syempre. And meron pong rep magnet. Oh, meron pang keychain. Wow, amazing! Mga Mug, kape. pang kape-kape jar. CEC mug. At syempre, tumataginting na 100 pesos chika! Kaya, anong kailangan nila gawin, teacher? share. Share nyo lang to. Share. With hashtag Video na ito. CECE. Hashtag CECE Live. And Ayan. mag-comment po sa ating comment section. Ayan. At speaking of that, maraming po salamat sa aming 7,000. Ay, joke lang. 7 na viewers. Ayan. Share Shout niyo out po sa ito inyo. para marami po pong mag-join sa Yes ating po. Please don't forget live. to share this live and comment down below. Ayan. Good morning Knowledge po, din Ma'am natin, ano po? Nanay Lita Perer, Ayan. 6 a.m. Ayan. sa USA, no? from USA, Texas. Yes, meron tayong viewer from US at meron din tayong viewer from Australia. Hello sa inyo. Yun. Hi. How to you? Hi. Ayan. So, Para manalo, paano paano? ba? Oh, yes. Pag nanalo na sila, Teacher Mikay, ano po yung gagawin nila para hindi sila ma-forfeit? Ayan, unang-una syempre, mag-PPM po kayo sa ating Facebook page ng inyong name, winner muna, raffle winner, and then your name, your GCash number syempre, and Yes. address. And address, importante yun. Kasi kapag
walang address, sayang naman Oo. sa amin. Saka kung walang saan Gcash natin ito number, sayang ipapasa. naman. Yeah. Oh, Pang-load din. pang-load din yun. Tama, pang-data. Teacher Crystal and Teacher Miguel, nakakatuwa. Kasi ang CEC talaga, kahit saang lugar no, yung ating mga nanalo sa raffle natin, ay nakakarating yung kanilang Yes. premyo. True. Mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Ano ang hinihintay ninyo? I-share nyo na! CC Live! And meron lamang po kayong 24 hours to Yes. claim your prizes po. True Ibig sabihin labels. mag-PPM po. Kapag Yes. hindi po kayo nag-message, Sayang. sayang naman po. Aww. Next Diba? time na ulit. Next time na ulit, no? Sana mabunot ulit. Ayan. So, Ito ng ating mga books na talaga. Yes. So true. Sa Sunday school. At speaking of no, sinabi nyo na saan nakakarating yung Yun, ating mga exactly. raffle. Tama. And saan din tayo makakarating dahil meron tayong Training. Yeah, we would like to promote po kung mga kayo ay taga Palawan muna, taga Palawan. Ito po, may Ayan, CEC Palawan. Teachers Training po tayo. kailan yan, Teacher July Miguel? 21. Wow! Sa to, Light bell. Puerto, June 21. Yeah. Ayan. Malapit na po. So, yung Oh. mga nanonood po dyan ng mga taga Palawan, Palawan. please support po and join the Yes, 'cause teachers training. We will have our teachers training in Palawan on June 21, 2025. So, And the ayan. next one po And the ay next one. Next July 5. in line Yeah. ay ang ating July 5, 2025 na teachers training sa Victoria. Poblacion Victoria Oriental Mindoro naman Ayan. po. Ayan. Please support this po. Ayan. Share din po You natin can send your teachers, delegates po, para yes, sa mga training na churches ito. po na malapit dyan. Yan, pwede po. No, kasi nakakatuwa at every this year ang dami nating naging teachers training po at nagbubukas ang Panginoon ng opportunity para sa atin. 5 years. 5 years pero year 3 ng ongoing Ongoing natin, live ano, natin. live. Grabe, nakakatuwa naman. And ngayon ay pang 30. yeah, 30. Na live. Kahit Wow. wow. Pandemic, talagang nagpatuloy yung ministry nila. Yes, at tuloy ang laban. Yes. Yes. Talagang nag-adapt din tayo sa kung ano yung ginagamit, Yes. sitwasyon, di ba? Talagang Totoo. galing lang ni Praise Lord. God. Praise No, the Lord. merong way ang Panginoon for us to continue this ministry for His glory. Po. Amen. Grabe, no? Kasi kung tutuusin, that during those times, makikita natin parang mapanghinaan ka ng loob sa mga kinaharap. Pero ang Lord ang nagbigay sa atin ng pagsusumikap at kasipagan Yeah. para magpatuloy. Exactly. Speaking of kasipagan o pagsisikap, ang gandang na to, no? Ang ganda ng word. Word na yun, no? Pero, mahirap kang gawin. Oo nga. Or parang Oo. ano ba? Paano ba maging how to be you pag masipag ka, di ba? Yung mga ganun. May kakilala ba kayong ganung ano? Ay, marami. Character. Marami. Ayan. Pero bago ang lahat, ano ba muna ang English ng kasipagan? Chinek ko yung dictionary kanina eh. Ay, there's a dictionary. Miriam. According to Miriam. Yeah. Anong English niya? Diligence. Ay, diligence. Ay, wow. Akala ko hardworking lang. No, parang hardworking yun, diba? Pero may malalim pa, no? Which is yung salitang diligence. Yes. At yun ang ating Topic ngayon. Yan ang ating tema ngayon. 30th CEC Live. So, sisipagan natin. Diligence. Sisipagan natin ngayon sa buhay. Hindi po, maraming aspeto na kinakailangan natin maging masipag. Kaya naman po makakarinig tayo ng isang magandang diskusyonan pagdating sa salitang diligence dito sa ating guest for tonight. And I'm so excited. And of course, sa kanila din, sa mga viewers Of din. course, Mga yes. viewers natin talagang napakasipag din manood. Manood. Mag-like and talaga. Maraming salamat sa inyong support. Thank you so much. Kapag may po. tanong Ayan. kayo, sasagutin po ng Ating guest. Ayan. Kaya po wag po kayong mahihiyang magtanong. Ayan. Med ba dito? Pa-sponsor pa siya. Hindi po kami sponsor. Charit lang. So, ayun nga. So, ready na po ba ang bawat isa sa atin? Or excited na po Excited tayo na. ba, rather, na makilala yung ating guest for tonight? Grabe. Papakilala ko na ba? Pakilala na natin niya. Wala na patumpik-tumpik pa. Siya po ay graduate them with the same degree as us po na
a bachelor in elementary education, pero same po kami lahat na edu. And same din po kami ng school na pinag-graduatean. At sa sobrang sipag ng teacher na ito, kasi she's a licensed teacher na rin po as well, ano po? Yes. Ano na siya? Tawag nito, she graduated magna cum laude in PTS, CAS. And now, she's teaching and serving in our government sa DepEd po as a public school teacher. Okay? None other than, isi-share niya yung kasipagan niya sa atin. Walang iba kundi si Teacher Melody Caranza. Woo! Welcome! 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 Thank you po. Welcome. Ayan. So ito isang trivia lamang po. Trivia. Kung nakikita niyo po, hindi Ay, nagkakalayo ang kanilang beauty. Yes. Sapagkat Ating mga sila po viewers, ay sila ay magkapatid. Well, parang pare-pare. Magkapatid. Magkapatid. So, sino na lang yung Ayan. matanda? Yes. Ano po kayo? Opo. Ayan, magkapatid po sila. Si Teacher Mel po ay may asawa at anak na. Ilan po ang anak po? Mother of 2. Wow. So, kumusta naman po? Ay, dalawang babae siya na. Ayan. Okay naman. So, una sa lahat, binabati ko muna ang ating mga viewers sa mga suporta nila, sa panonood nila. Hello po sa inyo dyan, sa inyong mga bahay. And syempre sa inyong tatlo, salamat. Nandito ako sa CCE. Salamat sa Panginoon sa opportunity na binigay niya para magkaroon tayo ng ganitong class and discussion. So, salamat sa Lord. So, kanina tinanong mo ko, kamusta ako? Okay naman. So, fresh pa tayo galing sa school dahil sa Brigada Eskwela. Yes. So, kailangan kasi ihanda natin talaga ang ating room para pagpasok ng mga bata next week ay malinis naman yung kanilang room. Napakasipag talaga, no? Grabe, no? Kailangan. Super sipag ni Teacher Mel. Yeah. Diba? Ayan, kung hindi niyo po natatanong, si Teacher Mel po ay aking classmate. I'm Yes, so proud of her. And I love Hindi rin her. natatanong, si Teacher Mel po ay naging estudyante. Yeah. Napakagaling at napakatalinong estudyante. Kaya naman talaga, Amazing. oo, naging magna cum laude. Yes, yung pag-excel Biyaya niya ng doon. Panginoon lang po. Yan. Grabe, ang dami ng viewers, Ate Mel. Gusto niyo po bang makilala sila? I-shoutout natin sila isa-isa. Unahin na natin si Sis Kaya Grace. Ayan. And then si Sis Juliet Taladhay de la Cruz. Hello po. Hello po. And then si Si sino ba to? Axel? Sino ba yan? hello, ang Ayan. beloved husband ni Teacher Mikay. Si And Res Abeline Ayan. Paredes. Hello. yes, shout out. Thank you. And shout out din sa aking fiancé. Hi, Luke. And then, Hi, Luke. and si Misis ko rin, nandito rin. Ayan, shout out kay Teacher Melay. Ayan, kay Sela Senares. Ayan. Good evening. Kay Dati Nick. Douglas nandito rin. Ay, wow! Hello! Hello po. Virginia, USA. Yes, Wow. international. Parang madami ng mga taga-international. Parang ano na to ah. Parang Global na tayo. dahil baka sa susunod doon na rin. God willing. Hello po kay Sis Jazz, Sis Mary Grace, Ma'am Fina. Hello po. Ayan. Hello po. Good evening. Good evening po. Good evening, ma'am. Kay Ma'am Elaine, hello po. And kay Ate Mika and kay Yats. Ayan. Hello, hello, hello. Alam kong excited na sila sa ating topic ngayong gabi. Kaya naman, handa na po ba kayo? Biglang gumanon yung energy. Kinakabahan, pero go lang. Go lang. Ayan. Go lang. Ano na tayo? Easy round. Easy Question round. number Question number Easy ba 1. yan? Okay? Describe a diligent person. You may mention a role model of diligence. Ayan. Salamat sa question. Para sa akin, yung isang diligent na tao, hindi lang siya basta masipag. Kasi 'di ba, pag sinabi nating diligent yan, masipag yan, masikap yan, or matyaga. Para sa akin, no, ang isang diligent na tao ay nagsisikap siya na gawin yung mga bagay ng may kwalidad at kahusayan. Kumbaga, yung sipag niya ang nagiging dahilan para ang resulta nun ay, kumbaga sa English ay excellence. Kasi 'di ba, pwedeng masipag ka, nagmamadali ka, kasi
meron ka ng hinahabol mo yung due date or yung pasahan. Pero baka hindi na yun, baka hindi quality. So kapag diligent ka, nandun yung quality and excellence. Yun yung, kumbaga may perseverance and constant effort ang yung isang diligent na tao. May care dun sa ginagawa niya. Excellent. Kumbaga, hindi lang natapos. Hindi lang Hindi lang basta tinapos. Ano, okay na yan. Ay, okay na to. Yung mga ganon, di ba? Okay na to. Pwede na to. Parang guilty tayo dun sa part na yun, ano? Pero yung speaking of excellence na inabi ni Teacher Melody kanina, talagang yun talagang it result to yung excellence and quality na work, di ba? Yun ang definition ng tunay na masipag. Ano? Yes. May follow-up yung question mo kanina. Ah, yes. Sino? Kung dahil po dinescribe nyo ng ganyan ang word na diligence or ang isang tao na diligent, meron po ba kayong isang tao na parang nilulook up or parang hinahangaan na dahil siya ay naging role model or role model mo siya sa pagiging isang diligent na tao? Alam mo, yung question na yun medyo, emotional yung dating sa akin. Kasi, pagka kasipagan or katyagaan, yung ganyan, perseverance, wala akong ibang naaalala, kundi yung aking tatay. So, si Pastor Dindo po, Pastor Dindo Quintinta na nasa piling na ng ating Panginoon sa kanyang kalooban. And, noong nabubuhay pa kasi si tatay talaga, grabe yung nakita ko sa kanya, yung isang uri ng kasipagan na pagdating sa mga ginagawa niya, talagang binibigay niya talaga yung buong loob niya, yung effort niya. Kumbaga, kung igigradean mo, para sa akin to bilang isang anak, bilang isang miyembro ng simbahan na kanyang siyang head pastor namin. So nakita ko kung gaano siya kasipag pagdating sa gawain. Actually, hindi lang pamilya namin. Wow. So yung mahilig siyang magpatawag ng meeting, gusto niya, lagi kaming, meron kaming constant communication. And nakita ko yun, bilang isang ama ay sobra yung hindi, baga, sabay-sabay. Ang pamilya, ang simbahan, and then yung iba pang mga ginagawa niya yun. And sobrang nabilib na, at kumbaga humahanga ako sa gano'n ni tatay, and naniniwala ako nung nakita ko yun sa kanya, kalooban ng Panginoon na somehow ay matularan ko siguro yung ganong bagay sa grasya ng Panginoon naman ay, kumbaga, nilulook up ko talaga si tatay. Kahit sobrang look up kasi nasa langit na siya. Ay, ayun. Kayo po yung panganay? Yes, ako po yung panganay. Kaya, Napaka-close siya talaga kay Pastor. yes. Iba pag mga Tawag ko, tinatagurian nila akong parang paborito daw, ganyan. Sobrang closeness namin ni tatay, and talaga, mas mahaba. Ang yabang na. Okay, sorry po sa mga kapatid ko na nanonood. Alam nila yan. Hindi naman sa paborito, pero palagi lang talaga akong Madalas kasama. tinatawag, ayan. So, saka nakita ko rin kay tatay, pagdating sa gawain din, talaga naman kahit yung huling sandali ng kanyang buhay talaga naman ay nilaan niya talaga para sa gawain. Kita ko yung kanyang kasipagan, and pinupuri ko ang Panginoon sa buhay ng aking ama. Praise God. Amen. Yan ang role model Grabe. na kasipagan. Grabe, no? Habang kinikwento ni Teacher Mel yung mga bagay na yun, napaisip ako, paano pa kaya napagkakasya ni Pastor Dindo yung time niya, no? And naisip ko rin talagang minana, hindi lang ni Teacher Mel, actually lahat sila sa family, sobrang sipag nila, talagang nakita nila na yung naset ni Pastor Dindo na example ay talagang maayos, mabuti, kasi na-follow nila no po. And nakita ko rin yun kay Teacher Mel kasi nung naging mag-classmate kami, talaga sabi ko, paano yun nagagawa? Sana all, yung ganon. So, parang Meron nakaka-inspire. siyang sariling family. At yun yung mas lalong nakaka-inspire Paano doon, no? napagsasabay-sabay yung mga Yes. ganung bagay? Pagiging estudyante, mother, ministry, Speaking and so dun sa on. pagiging mother, no, yung second question natin, yung should parents reward their children's diligence? Why or why not? Siyempre. Okay po. Ayan, Sa tingin, papasok. okay po. Papasok na yung pagiging mother Mas dear matanda ni, sa akin. mother Joke lang. dear ni Okay, Teacher Mel. Naniniwala ko na dapat na lalo silang nagiging mas masikap mas masipag.
At naniniwala din ako na ang Panginoon din mismo, ganun din siya sa mga anak niya na nagre-reward siya sa mga nagsisikap. Nasa ating scripture. And naniniwala ako na kung tayo mga magulang magre-reward sa ating mga anak ay ma-appreciate din nila yung sa atin and lalo nilang gagalingan o sisipagan. So, dapat sa tingin ko ay i-reward natin yung ating mga anak sa pagiging nila masikap sa buhay or Yes. masipag. That's Ayan true. po. Agree po ba kayo sa ating mga viewers dyan? Ayan. Please So- comment down below. Ayan. Pwede rin po nilang yung kanilang role model, no? Yes. I-share or ano ba sa kanila para sa kanila ang diligent or diligence, I mean. Ayan. So, nabanggit ni Ate Mel yung about sa okay, maayos na, magandang dulot ng pagre-reward, ano? So, which is, iba kasi sa pakiramdam talaga ng magulang yun, ano? Pero I think there's as well, I think kay Ate Mel din na bilang magulang or sa mga Nakaraan lang nasa vegan sila. Ayun. ay, wow. Dahil kasi graduate sila na salamat sa Panginoon, pero naman silang merong nakuhang award. Honor. Kaya Wow, sabi ko, praise sige God. magbakasyon tayo. Kahit medyo Yung panganay nabutas ang bulsa. grade 10. Nag-move up Yes, na. move up. So, And then, meron na po yung ako bunso, ngayong grade 6. isang senior high. And then grade 7 na ngayon, magi-grade 7 na. So, malalaki na po sila. Malalaki na. Konti na lang. Malapit na rin makapagtapos ang panganay at sunod Mabilis na lang rin yung si panahon. Bunso. Mabilis lang ang panahon. That's so true, no? Grabe, nakakatuwa yun. Kasi, So, nalaman na natin, teacher, yung kanyang role bilang nanay yes. din sa perspective ng pagiging nanay. At yung kanina yung first question natin, sino yung nilook up niya when it Yes. comes sa pagiging diligent. Pangatlong tanong, ito, Teacher Melody. ayan na. Can you share with us your personal journey as a student and now a DepEd teacher? Yan, isa na namang isang Nako. matinding experience, yes. kumbaga. So, looking back, Estudyante mo na, teacher. yung ako'y estudyante nung kolehiyo, ano po talaga, masasabi ko na sumuot sa butas ng karayom, yung aking pagiging estudyante. Kasi, na ako mother of 2 already. Kaya talagang mahirap. And at the same time, regular student po ako. So, kumbaga, marami talagang oras ang halos napupunta sa pag-aaral ko. And pagdating ko sa bahay, aasikasuhin ko naman yung mga requirements. So, may mga times talaga na mahirap. And kumbaga mahirap pagsabay-sabayin dahil nga isa kang anak, isa kang estudyante, tapos may church ministries tayo. So, mahirap yung pinagdaanan ko and madalas po talaga ay umiiyak talaga din ako. And kumbaga, pero hindi ko wala akong maalala na susuko na ako. Umiiyak ako sa tuwing nanghihina ako dahil sa mga, syempre bilang tao napapagod pa rin naman tayo. Napapagod tayo. May limitasyon pa rin tayo. Oo, yes. So, pagka ganyan, umiiyak ako at darasal ako sa Panginoon. And purihin ng Panginoon, lagi niyang nire-renew talaga yung lakas ko. Pati pinapalinaw niya yung aking perspective. Na kumbaga, kung bakit niya ako dinala doon sa pag-aaral na yon. Ayun, so yung mga requirements, so to shout out sa mga naging prof ko. Shout out kay sir. Siyempre, kumbaga yung edad ko din kumbaga ahead ako talaga, medyo may edad na rin ako na nag-aral that time. Mahirap din yung mga requirements, no? Nakikita mo ba yung teacher as your advantage na parang, siyempre yung maturity compare sa ibang estudyante talagang nasa edad nila? Kasi ikaw parang focus talaga sa pamilya at gano'n. Sa tingin mo ba advantage yun bilang nag-aaral kasabay? Sa tingin ko po, sir, advantage po talaga dahil mas medyo, punta tayo dito, Temel, ganyan. Sorry po. Sorry, hindi mo na ako pwede dyan. So, talagang focus talaga tayo sa pag-aaral po. So, baga, medyo halos wala tayong time para lumabas. Pero after naman matapos ng lahat na, 'di ba? Parang maganda rin yung
may mga times na nakikita ko din talaga nagre-relax or nagtitreat din si Ate Mel ng sarili niya eh. Kasi kapag napagod ka naman, parang Kailangan you din deserve huminga. some. Oo, Kumbaga, hinga ka huminga. muna. Pag Ayan. hindi maano ka eh, yung tawag doon, ma-burn out ka, di ba? So, And now, as a DepEd teacher, paano mo naman na ipapakita yung kasipagan o pagsisikap? Ngayon naman, pagiging isang DepEd teacher, alam naman ng lahat ito na talagang naroon yung maraming paperworks and ang pinakamabigat talaga is yung classroom management, yung yung behavior ng mga bata. So, sa dami niyan, hindi pwedeng hindi tayo magiging masipag. Dahil kapag hindi tayo naging masipag, ay hindi magiging maganda rin yung resulta sa mga bata. And I believe kasi na yung ating mga trabaho ay isang avenue yan para maparangalan natin ang ating Panginoon. And naniniwala ko na kapag kasi sa DepEd, nakikita tayo ng mga ibang teachers, ng mga bata, mga co-teachers natin, kumbaga. And naniniwala ko na dapat mag-reflect sa atin no, bilang mga Kristiyano na tayo ay mabuting katiwala ng ating Panginoon pagdating sa profession na pinagkatiwala nga niya. And kumbaga, mabuting tagapangasiwa bilang manggagawa ng ating gobyerno. So, dapat nagre-reflect din sa atin yon. Kaya kapag may mga paperworks, no, dapat gawin agad. Yun ang lang So isa sa true, mga so true sekreto. Kasi, yun din yung naging strategy ko nung nag-aaral ako eh. Pag binigay talaga yung mga requirements, kasi ako, ang paniniwala ko, hindi talaga ako ganun kagaling or katalino, ganyan. So, ang ginagawa ko, pag binigay po sa akin yung requirements, ginagawa ko na siya agad. Ngayon, ang nangyayari sa requirements ko, araw-araw ko siyang nababalikan and nakikita ko yung, baka meron pa tong i-improve. So, naniniwala ko isang strategy yon para maganda yung ganda shout out sa mga nagkakraming dyan. Opo, kasi mahirap mag-cramming. True yun. I was enlightened din kasi sinabi niya na parang mas nai-improve kapag ganun po. na-prepare mo na, parang sa preparation din ng sermon, di ba? Pati sa mga lesson natin, di ba? Kapag in advance, nagawa mo na siya, pag may bigla ang naisip ka or parang na dapat mo pang mapaganda, di ba parang mas nagiging maayos yung Yes po. Ganun din. Ganun nga po. Galing nakakatuwa rin pati alam ni Ate Mel, nabibigyan din tayo ng tips kung paano talaga, kung ano yung dapat nating i-prioritize. Kagaya kanina, sinabi niya, kapag kaaral-aral, pag requirements, tsaka na muna yung mga chillax or parang kumbaga tambay-tambay or ano man yan, nakasiyahan muna na makakadistract sa'yo. And then later on, i-reward niya rin naman yung sarili niya at tayo rin naman, i-reward natin yung sarili natin after na natin matapos yun. Yes, Kasi mas masarap sa pakiramdam yun eh. 'Di ba? Yung natapos mo na yung task mo tsaka ka maggagawa ng mga ganun. Mas peace of mind. Yes, exact word. Kaysa magkakram ka bukas na. Naku po, patay, reporting na. Di ba? Ang gaganda ng mga comments na. Ayan, may nag-loading engagements na pa nga tayo. natin. Sige po, Okay, sige po. from YP Eagles. Si Luke yan. Sabi ni Luke, positive reinforcement for diligence is good to an extent, but not to the extent of creating an expectation of reward for upholding of responsibility and obligation. Yes. In good measure, it can create a sense of positivity for being diligent in different tasks, but runs the risk of entitlement if done too much. Ayan. So may balance talaga May siya point. dapat. Yung balance talaga. Sa question number 2 yan, no? Oh, Ito din yung sagot naman ni Ate Mika. Sabi niya, for question number 2, yes po, I agree. Nabigyan ng reward and diligence ng ating mga children para ma-appreciate din po nila, ma-acknowledge yung hard work nila. Pero minsan okay din na wag madalas kasi baka lagi silang mag-expect ng materials or reward na lang in return yes, sa bawat At nilang ginawa.
That's true. So, mahalagang laging napapaalalahanan ang mga bata. Walang masama na i-reward sila. Napakagandang bagay niyan. Kasi nga naman, we want to appreciate them and talaga namang ma-appreciate natin yung ginagawa nila. Pero, laging may paalala sa bawat pagkakataon na kasi we want them to grow na parang you do that because that is the right thing to do. Maging masipag, di ba? With or without kang marireceive. Yes. And may joke time si Ate Mika. I Oo think nga. this is related to number 3 question. Sabi niya, ang bagay na reward po ba dyan? Ice cramming? Joke lang po. Pwede. Ay, ice cream eh, no? Ice cramming din. Sabi rin ni Nanay Lita Ferrer, sabi po, tama po kayo ma'am, sa edad na 78 years old, nahulma na ako sa kasipagan, gumagawa na masaya, tulad ng pagtatanim ng mga gulay at pag-crochet. Crochet. Crochet, kung di ka matyaga, hindi ka aani ng masagana Yes. at hindi makakagawa ng magandang craft o disenyo ng ginaganchilyo mo. Alam, sipag naman ni Nanay. Wow. Grabe naman. Higit sa lahat daw, maging masipag din sa pag-share ng Word of God Yan. sa hindi pa born again Christian. Ayun, ang magandang Tama. kasipagan. Amen. Talagang, ayun yung ano sa atin, command ni Lord, di ba? Yes. Sa Matthew 28, to go That's and make so disciples of all nations. Amen. Thank you so much, Nanay Thank you so Lita. much. At sa ating mga Ayan. audience na po na nag-share ng Napatuloy, inyong mga yes. comments na po sa ating discussion. We Ayan. really appreciate po At- yung mga na-share ninyo. Yes, at may mga humahabol na viewers din sa atin, kagaya ni Pastor Val. Hello po, shout out sa inyo. And yung kuya ko, my dear. Yes, oh dear, ang aking kapatid. Yan, Jomar Narvaez Magahis. Hello po, magandang Hello po. gabi. Good evening. First time, kuya. Sabi ganyan. More to come, Charis, support. So, proceed na po tayo sa ating pang-apat na tanong kasi pa-excite ng ating discussion. No? Nagsisipag tayo ngayon magtanong. Charis. Okay, number 4. Some say that a diligent person sometimes gets abused at the workplace. Agree or disagree? Medyo heavy. Ano to? Grabe Intermediate yung na ba to? Ayan. Oo. Agree or disagree? Agree or disagree? Naa-abuse nga ba ang isang diligent person kung minsan sa kanyang workplace? Parang, Ano ba yan? Nabus ko na. Ayan! Magandang tanong. Magaling sa kapatid. Ano ba unahin natin? elaborate. Kumbaga, natututo naman tayo sa ating mga experience na po. So, ngayon, ang ako po, sa sarili kong pananaw po, no, kumbaga, pagdating sa trabaho, ako po, no, pag sinabi nila na, Melody, baka pwede mo po itong gawin. Ako po, kapag, para sa akin, pagka ito po ay ikauunlad naman ng bata, and hindi naman po talaga ako ganon naaabala. Sa akin po, okay lang po talaga yung ganon. Pero, I see to it po na sinasabi ko rin sa workplace ko na pagdating po sa weekends, so alam po nila na ako po ay may ministries and meron akong pamilya. So hanggat hindi naman po yun nagagambala, ay willing naman po akong tumulong. So, binigyan naman tayo, kumbaga, May boundary din. yes, may, kumbaga, masipag tayo, pero kailangan, may wisdom na binibigay ang Lord na hindi naman tayo, kumbaga, negative kasi yung maabuso na kapag, nag-oo ka lang ng oo, yung hindi ka marunong humindi, tapos, hindi mo na pala kaya. So, dati ganun din, nagkaroon din po ako ng nagkaroon ng ganung experience na hindi ako marunong humindi. And syempre, kumbaga hindi naman lahat kaya ko eh. So, mahihirapan. So, ngayon, syempre, natututo tayo sa buhay na we are willing to help, but at the same time, dapat may boundary tayo. Dapat hindi nako-compromise, kumbaga, yung ating that's pamilya at ang ating gawain. Yun lang naman yun sa akin. Mga ganun. Yes, Kayo po, Sa inyo, nabus teacher. na ba kayo? pero parang magandang unahin natin tanungin yung ating mga audience. Ano po? Kung makaka-relate sila. No? How about you? Yes. How about you guys? Do you believe that a diligent person sometimes gets abused at the workplace? Or do you agree or disagree on that? And we are thrilled to hear, or to
to read your comments about it. Pwede nyo pong i-share. You can share your own experience. Parang ano lang, parang short experience lang. Kung kayo po, mahiyain tayo eh. Meron tayong part na parang ano, nakakahiya pag dinanggihan ko, ayoko naman siyang ma-open, ayoko siyang ma-hurt, ayoko siya, I didn't mean to maging ganito, maging ganyan. Pero minsan kasi we have to acknowledge na hindi na rin kaya ng powers natin. Yes. We have to be honest sa sarili natin na hindi na natin kaya. So we have to be honest din dun sa mga tao para di rin sila aasa. And at the same time, they will realize na, ay, oo nga, baka nga hindi na fair yung division of work. Baka nga masyado na naming naiaasa dito. Kami naman na yung walang nagagawa. So maganda yung ganun. Because lahat naman, ako personally, may mga ganong instances kasi nga, ano ko eh, yes ng yes ng yes ng yes. Tapos parang yun, oh dear, wala na akong tulong. Yung mga ganong peg. Minsan, it's our fault na rin. Diba? So, ayun po. How about you po? Sa akin, di ba tanong kung meron ba na abuso? So, agree ako, yes. Meron po. Lalo na sa context sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Sa mga trabaho. So, may ganun talaga na pag nakikitaan ka na parang kaakibat din ng pagiging masipag in character, nakikita nila na parang mabait ka din. Yes. Yung ganun, yung parang magkakonect yan eh. So, pag mabait ka at masipag ka, parang madalas alam nilang hindi ka ihindi. So, bibigyan ka nila ng mahiya kang maghindi. So, bibigyan ka nila ng isa lang muna, favor, ganyan. So, tatanggapin mo naman. Plus, yun ang dun eh. Kapag nabigyan ka na, nag-oo na. Masasanay. Masasanay. Ayun lang po That's yung true. doon. Kapag nasanay na, and ikaw naman, nasanay ka na din. Gawin trabaho na trabaho. Nasanay ka na din hindi humindi. Pareho na ta-tolerate yung bagay na yun. Yung sabi nga din, yung napanood ko lang sa bagay, yung sinabi niya, pagiging mabait or maunawain, parang minsan ikaw yung mas naaabuso. Dahil ikaw yung nanineglect. Kasi hindi nila nakikita yung hirap mo. Nung ginagawa mo, marami ka rin ginagawa. May family ka din, meron ka May din. personal life ka rin. Napapagod ka din. So, hindi nila nakikita yung side na yun. Kasi nga, yung nakikita lang nila sa'yo, mas mabait ka at masipag ka. Parang may kilala din ako niyan dito. Parang minsan masakit Parang yun. nakangiti na Oo. siya ngayon. Masakit kasi parang na-neglect yung iyong Yes. well-being all of it. Parang parang medyo may word pa dun sa naaabuso eh. Pero yun na lang Take muna. advantage. Oo, parang ganon. Sa akin, ako agree din na parang a diligent person sometimes gets abused at the workplace. Especially kapag hindi siya mismo nag-set ng kanyang boundaries or limitation. Actually, nasa tao naman mismo. Tama po. Kasi yung halimbawa, yung superior natin or parang leader natin, nakitaan kasi tayo ng ng potential, nakitaan tayo ng parang yung pagiging reliable natin, yung kumbaga parang kung bakit tayo yung top of mind nila kapag may ganitong bagay. Kasi may certain sa atin qualities na parang, ay, gusto kong ibigay ito, i-delegate ito kay ganitong tao. Kasi alam ko kapag gumawa siya ganito. Kumbaga may trust, di ba? Ayun yung trust, nakapag-build tayo ng trust. Sometimes ako kapag unusual sa akin yung bagay, at gusto kong mag-explore, parang hindi Nacha-challenge. Parang lalabas ako sa gusto ko yun. Ako parang ako mismo. Nasa-challenge po kayo. Pero ini-explain ko ng parang sige po, parang ayoko rin mag-set ng expectation yung taong nag-ano sa akin. Tama. Hindi ako familiar sa bagay na ito, pero salamat sa opportunity na binigay ninyo. Gagawin ko, pero tulungan nyo ako, i-guide nyo ako or gano'n. Para at least, kapag nandoon, same, natuto ko at alam ko parang, makakapag-isip ako na kaya ko rin pala. Yes. Kaya parang doon, nakakapag-set tayo ng expectation sa superior natin or leader natin na parang not too much, kundi kung ano lang yung kaya kong ibigay at base lang sa kakayahan ko talaga. So, kung pwede naman gano'n, maging honest tayo, katulad nga ng sinabi ng Teacher Mel kanina, na parang it's okay to accept yung mga challenge na yun, but we have to set boundaries. Or parang bagay na ganito. Ito lang kaya natin. Hanggang dito na lang yung powers. May mga ganun, di ba?
And we have to say, No, we have to learn, to To say no. Ayan. Yung kasi wisdom din yun from the Yes. Lord. Ipag-pray Yes, din na kung indeed. tayo po Amen. yung nahihirapan talaga, nandun na tayo sa point na hindi ko na talaga kaya. So mag-pray po tayo Yes. na humindi, 'di ba? Minsan kasi parang nahirapan tayong humindi sa isang tao or sa maraming tao kasi nape-pressure tayo sa expectation nila. So, ingi tayo po ng wisdom from the Lord na bigyan niya tayo ng karunungan na humindi. Diba? Sabi dito, no, ang tunay na kasipagan ay dapat na ginagawa po natin para sa Panginoon, syempre. Amen. Hindi po para sa tao lamang. Yung parang Amen. yes nang yes tayo True, dahil true. kinukuha natin yung Piniplease loob. natin sila. Pero hindi rin tama ng kasipagan ay samantalahin ang iba. So, ayun po. Dapat lagi talaga may balance. Kasi That we will be a challenge for We teach us. the other person din naman na maging responsable din. Yes. Hindi maging irresponsible At na maging bigay lang tamad. Oo. magbigay lang sa'yo ng bigay ng work. True yan, true yan. Ayan. So, ano po ang kaganapan sa ating mga comment section? Meron ba? Nakakatuwa. Ayan, meron They are bang- engaging. Ayan. Meron po bang nakaranas sa inyo ng mga... Ayan. Merong may... sabi? Eto. Ayan, si Pastor D. Sabi ni Pastor D, salamat. Mali ako nabasa. Ang labo na po ng mata ko patawarin. Sometimes po, kung naaabuso po ang kasipagan, ibig sabihin, merong tamad. Kung tinatamad ka, lalo mong sipagan, yan po gamot sa tamad. And I think si Pastor tinutukoy niya dito yung pagiging role model natin. Kung kaya ko, kaya mo rin. Kung kaya niya, kaya ko din. Pero wag nating ito-tolerate na laging ibinibigay dun sa isang taong may kakayanan dun to the point na ginagawa na nating tamad yung iba. Kasi ang nangyayari niyan, pepetics na lang sila. Eh di, yung learning nyo pareho, nasa iyo lang. Wala sa kanya. Di ba sayang din naman yung matututunan niya dun sa task na yun, di ba po? Ano sa Ayan. ato po kay Francis Barcenas? Yes, yes. Ayan. Francis. Parang sagot niya to kasi sabi niya kanina, yes. Dapat, ang mga leaders talaga, We said, yes, tayo ang halimbawa. Amen. Yeah. At eventually, no, sa biyaya ng Panginoon, naniniwala naman tayo doon na ang Lord kikilos sa buhay ng mga nakakakita sa atin. Na tayo ay nagiging mabuting halimbawa in terms ng kasipagan. Kasi pagdating sa gawain, dapat talaga maging masipag tayo. Amen. Yan ang natin, kailangan dahil kumbaga bawal sa atin, kumbaga bawal ang tamad. Kumbaga, Kumbaga kung masipag tayo sa pag-aaral, masipag tayo sa Lalo trabaho, na. dapat doble-dobleng Sa sipag ministry, natin sa gawain ng Panginoon. Yes. So yung sinabi ni Ate Mel no na maging halimbawa. So walk the talk. Yes, Ayan. exactly po. So lakaran natin yung sinasabi natin, may pinapangaral Yes. natin. So ano pa, yung akin din po na gusto ko lang i-share kasi nabanggit niya eh. No? Sa akin yung maging mabuting halimbawa, sobra po yun na para maging ma-inspire mo yung other, lalo na yung mga member po. Sa akin is to hindi lang Bahagi niyon. Kasi ang servant masipag yan eh. Di ba? Kasi naglilingkod ka eh. Ganun yung yun yung trabaho, yun yung kumbaga ginagawa ng isang servant. Now, if we are a servant leader, yung tinatawag nga nila, then we are being a good example sa ating members sa church na na tularan. Kaya nga nabibless ako, natutuwa ako dun sa mga church leaders na kahit na sabihin mo sila na yung kumbaga ito yung kanilang ministry or sila yung head or sila yung leader or senior pastor, nakikita mo pa rin silang naglilinis sa church or nagkikip ng mga chairs. So parang ikaw sa sarili mo bilang member, parang nakakaya, parang oo nga, kailangan kumikilos tayo, hindi dahil parang gusto natin sila ma-please o parang magpakitang tao tayo, but because we know that doing that is as well serving our God. Diba? Kasi para sa gawain ng Panginoon yun eh, diba? Halimbawa, kapag ka naman, tawag na to, available ka sa isang sa gawain na yun, why not commit, 'di ba po? Kasi ang nangyayari, masipag tayo sa ibang bagay, napakasipag natin dito sa mundo. Pero pagdating sa gawain, hindi na.
So, yung mga leaders, dapat ini-encourage nila yung mga church members nila na patuloy na maging masipag in all aspect. Hindi lang dun sa forte mo lang o dun sa interesado ko lang or sa kung gusto mo lang. Kasi, saan ba tayo first and foremost naglilingkod? Saan ba tayo Sipag sa kaharian, kundi sa hari din mismo. Yes. So, the word of Amen. God, we should Yes. be, mas sobrang masipag Yes. na aralin yung word of God. Indeed. Na, kasi pag nakikita na will reflect na di ba? Sa Tama, mga ginagawa tama. mo, yung character mo, and makikita na yung God's glory. And sabi nga, di ba, pag nakita ng tao yung God's glory, sa salita niya, sa gawa mo, Sa di ba? pamumuhay. Oo, sa nagre-reflect sa'yo. Mas, yun kilos sa Grabe. member or sa mga gusto mo na sumunod. Totoo. Tama nga po, bigla akong na-remind, na-enlighten lang ako dun sa part na minsan may nangyayaring nagiging imbalance sa church na parang, ang sipag natin, nagwo-work tayo, physically to ha, nag-involve tayo sa commit kaliwat kanan sa mga ministries, pero we neglect our devotion time, personal quality time with the Lord, right? Dapat nga dun tayo din maging diligent, and that's one of my prayer. No, we are, lahat tayo guilty doon. Talagang, Lord, help us na as your children to be diligent in studying thoroughly your word and to really have that time sa Panginoon. Hindi parang, dahil meron lang akong 30 minutes or 1 hour, ito na lang yung kukunin ko. Hindi. Because we want to have that intimate time with the Lord always, every day. Sa akin naman, sa sharing ko rito, yung pagiging diligent na leader or person, it doesn't happen instantly or parang overnight Nagsisimula yan sa parang discipline natin Amen. Na parang, Tama. di ba, sa prayer natin, lalo sa pananalangin natin, di ba, sa moment or sa time na parang Alright! Isang magandang gabi muli sa bawat isa at kami po ay humihingi ng paumanhin sapagkat ganito po talaga pag-live. Ano Sorry po? for the technical problem. Yes, po. nagkaroon na po tayo ng technical problem. Para sa closure. Yeah! Ang hirap ng walang Sana closure po. all may So, bumabalik po kami closure! para sa closure. Yes, Yan. So, balikan na po natin. Yes, ang naputol na Ganda akala ng kayo- transition, no? Okay, question number 5 po natin kanina. In the church setting, how should leaders instruct or inspire members to become diligent? So kanina meron na po tayong mga answers na po na na-share din. So sa akin, i-sum up ko lang kanina yung naging paliwanag po natin. Yung pagiging diligent kasi it doesn't happen overnight o instant, di ba? Kailangan po yan ay yung simple at maliliit na bagay na pagsusumikap natin na later on, habang ginagawa natin siya ng may pagsusumikap, nagiging part siya ng lifestyle natin. Kaya napakahalaga bilang leaders na to, na talagang tayo yung nililook up ng ating mga members. And once na tayo po sa mga disciples natin, tayo ay ganoon din po sa kanila, tinuturuan natin sila, talagang nais nating mapabuti yung kanilang buhay, tinuturuan natin silang lumalang sa salita ng Panginoon. Kailangan din talagang pagsumikapan din natin na maramdaman din nila yung bagay na yun. Na hindi natin sila po pwede rin yung biglain or parang pinitin, pwersahin. Kasi sa pamamagitan din doon na nakikita nila sa atin, yun din yung parang naturally, di ba, parang mararamdaman nila at magiging part ng kanilang spiritual growth sa ating simbahan. We can change people. Only God. Amen. Tama. Yun po yung pang 6 na. Ito po, for the 6th question. Among the youth especially, what are the enemies of diligence and how can this be overcome? Ito sa mga nakikita ko po na problema or yan, kaaway na ng ng diligence ay sa kabataan, nakikita ko yung too much engagement nila sa social media or sa internet. Maraming kabataan ngayon, grabe yung paglalaro nila yung mga online games. So, parang dahil nakafocus sila doon, marami ng bagay yung nakakaligtaan nila na gawin. Mga dapat unahin, wala na masyadong, walang maayos na
na time management kapag masyado tayo nag-i-involve doon. Hindi lang bata, no, even yung adults po. No? So, nagiging problema kapag masyado na tayong nag-i-involve or nag-i-engage sa social media to the point na kalimutan natin priorities natin. And ang para sa akin naman, no, pinaka mabigat din, of course, at the end of the day, ay yung natin, sarili talaga natin. Kumbaga, kalaban natin yung, marami nga sinasabi na ang kalaban ng kasipagan, siyempre yung katamaran. Pabalik talaga ng kasipagan is yung katamaran. Kailangan talaga natin, para ma-overcome natin yun, sabi ni Pastor Robin kanina, it's a process pero kumbaga meron tayong desire, no, na yan yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos, nandiyan yung pananalangin natin. And sabi nga, hindi overnight, no, na boom, ka na, masya ka na, masipag ka na. Kumbaga, it's a process, it's a long process. And until now, kumbaga, pinupukok natin sarili natin, no. So, para dumating tayo sa punto na, ayan, nalulugod ang Panginoon sa mga ginagawa natin. Amen. Yeah. Sir Crystal? Dun sa tanong na sa mga kabataan, ano yung kalaban nila sa pagiging masipag? May generation sa totoo lang, ang tatalino nila Totoo. Magagaling sila, sa totoo lang, magagaling. Pero dito mo rin masasabi yung tinatawag na daig ng masipag ang matalino, gano'n. Hindi dahil parang pinuput down natin yung fact na may potential sila or matalino sila. Yes, indeed they are. Pero bakit mayroong advantage na matalino ka na masipag ka pa? Exactly. Kasi minsan, ang nangyayari, kapag kung alam mo sa sarili mo yung potential mo or yung talino mo, minsan nagiging yung comfort zone yun sa'yo or dun sa tao, to the point na parang magiging kumpiyansa masyadong relax. Yeah. Tapos napapabayaan. At ang mga kabataan ngayon, as I see it, madami silang information. Sa totoo lang, madami silang alam. No? Kasi naging bukas sila Access no? Pero kasi, ang nangyayari is, masyado silang nakukuha yung attention nila ng mga bagay na kung tutuusin, for leisure lang dapat. Kapag kailangan mo lang as a hobby or parang gusto mo lang mag-relax or mag-chill. Ang nangyayari, hindi na nila napaprioritize yung mga dapat nilang gawin. Ang nangyayari, nako-compromise tuloy yung mga gawain nila sa school or yung mga dapat gawain nila sa bahay. Kasi, kinubuna nila yung mga bagay na yun. At ang nakakalungkot kasi, nagiging, alam naman natin yung studies sa ganyan, nagiging addictive siya. To the point na doon na lang nakatuon yung focus nila, napapabayaan na nila ngayon yung studies nila. At yun, malaking factor yun para mahatak din even yung kanilang performance at school. At ang sabi nga kanina ni Ate Mel sa atin, kaakibat ng pagiging diligent is yung excellency. So, paano ka magiging excellent kung hindi mo naman ginagawa yung isang bagay? So, nagiging nakakalungkot yun para sa atin. Kasi alam natin itong batang ko, itong mga kabataan ko, may potential to matalino to Kailangan lang po nila talagang mapagtuunan na mapagsabihan at madisiplina doon sa aspeto na yun. Kasi yun talaga yung great enemy nila ngayon lalo na nasa digital age tayo, na nakukuha yung attention nila sa mga bagay-bagay. Sa akin naman yes, mostly sa young people, parang to all natin. Sa akin yung nakakalimutan yung purpose. Na may purpose na. Kasi when you know you have purpose, magkakaroon ng drive na talagang mag-fulfill sa'yo na maging masip. So sa pag-aaral mo, bakit ka nag-aaral? Sa trabaho mo, bakit ka nag-trabaho? So always remind yourself na the purpose mo. Above all, what are purposes? To glorify God and enjoy Him. So, kung ngayon yung reminder ka palagi ng goal na yun, ng purpose mo, you will be there. Mas maging masipag ka na. Kasi alam mo yung purpose. Yes. At saka yun din ang nakikita ko kailangan ng mga kabataan. Kasi sa lahat ng mga information na nakikita nila,
ang lacking sa kanila is yung kasipagan na mas aralin pa at iwi pa yung mga bagay-bagay. Mabilis silang makuha. Mabilis silang umayon sa isang prinsipyo or usapin na hindi nila nalalaman or inaalam ng matindi or pinagsisikapang alamin yung patungkol dun sa certain issue na yon or concern na yon. Kasi akala nila, ay okay na yun, given na yun, naging norm na yun eh. Kumbaga normal na yun, parang gano'n. Pero hindi. Yun ay kailangan, yun din yung encourage ko personally sa aking mga estudyante na before you believe something, you have to be responsible and diligent in researching. Para alam mo kung yung pinaniniwalaan mo ay tama talaga o baka mamaya niya napapersuade ka lang at nasisway ka na para sa muli. Yun. So parang advice na yun. Mapasok na rin tayo sa what advice din. Kasi nalaman na natin yung enemies. Sa akin natin, observe natin. Ano yung enemies nila when it comes to the diligence. So ngayon, ano yung advice natin? Parang si Sir, yun na nga, gusto ko i-share. Ayan na. Advice. Kasi, to support doon sa question number 6, then advice ko na rin ba sa mga tagapanood natin. Para sa akin, isa sa kalaban ng bawat individual when it comes sa pagiging masikap o masipag sa bagay-bagay is yung battle of mind. Yung sa isipan natin, di ba? Lalo na kapag yung isipan natin, may narinig tayo, di ba yung power of words? Once na na-appreciate at once na na-discourage tayo, dalawang bagay po yun eh. Kapag masyado tayong na-praise, o pwedeng lumaki ulo natin. Kapag hindi natin na-manage or kung hindi natin na kung paano hawakan o paano i-control yung mga ganung bagay. Kapag naman nakarinig tayo ng criticism, o pwede namang ikalugmok natin yun. Diba? Parang ayoko na nga magpatuloy o ganung bagay na yun. So para sa akin, it's sa labanan sa isipan natin. Na once na overcome po natin yung bagay na yun, we have to set our minds, yung ating isipan, sa kung ano yung sinasabi ng Bible, at sa kung ano yung identity natin sa sinasabi ng Bible. Kasi malaking factor talaga, lalo na sa mga kabataan ngayon, na pwede silang sensitive na nagiging insensitive sa mga bagay-bagay. Sensitive kapag sa sitwasyon na parang natapik mo yung ego nila or gano'n nila na parang masyadong big deal sa kanila. Insensitive naman when it comes sa mga bagay din na parang parang visible na nakakasakit na pero parang insensitive sila sa ganung bagay. So parang ganun din, hindi lang mga kabataan, parang tayo rin bilang teacher, magulang, pastor, o church worker, o ano man ang bagay natin. Para sa akin, parang isa sa talaga sa nagiging kalaban natin ay talagang yung isipan natin. At lalo na, di ba, parang kapag ang tawag ito, yung affirmation natin, yung parang sense of worth natin ay naka-base sa kung ano yung sinasabi ng tao. Talagang doon tayo babagsak eh. Pero kaya nga sabi ng Apostle Paul, bilang sabi sa Romans chapter 12, verses 1 and 2, it says, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will." So kapag napagtagumpay natin sa isipan natin yan, talagang sinasabi ng Scripture at sinasabi ng Bible na kung sino tayo at kung ano yung dapat natin gawin, di ba it follows yung mga bagay nila na kailangan bilang anak pala ng Diyos, bilang servant ni Lord, ito yung kailangan gawin to please God sa buhay ko. Then yung mga karakter na pinag-aaralan natin previously at currently sa ngayon, di ba? Talagang yun yung malalakaran natin sa biyaya at tulong ng Panginoon. Amen. Grabe, ang bigat. No? Pero talaga namang full of meaning ngayon po. So, before tayo mag-share pa ng ating mga thoughts, mindset. Totoo naman yun kasi naman nasa sa atin na rin naman yung choice naman natin kung sisipag tayo, hindi, di ba? So, ayun nga. So, may mga nag-comment kanina, ay nawala na.
Ayan. Salamat po sa pananatili sa aming live. Ayan. Great diligence daw in getting the stream back online. Salamat. Ayan. So, Ina-play din natin yung sitwasyon natin ngayon. yes. So, Magpapatuloy. magpapatuloy. At shout out sa ating technical kasi naging masipag siya. Para maibalik tayo. Ayan. Yes, praise God. Salamat sa team ng CC na nangyari pa nito. So, ano po mong bilang Ayan. any last advice? Any- For me, Ayan, tips tayo. parang yun na naman ako eh. Ayun naman tayo nakakatawa. Any last thoughts? Yeah. Or advice about diligence? Ayan. So, dumating na pala tayo sa last natin ng part. Magkaka-closure na. Pero ang masasabi ko lang ay tayo bilang mga Kristiyano, no? Bilang mga tao, sa lahat ng ginagawa po natin, ito man po ay sa trabaho, sa bahay, ito man ay sa ating sa pag-aaral, sa church, tandaan natin na may isang Diyos na nakakakita sa lahat ng ginagawa natin. So, yung pinaka-point is, kaya natin ito ginagawa kasi alam natin na ang amang nasa langit ay nakadungaw sa atin at siya yung napaparangalan every time na tayo ay nagsisipag dahil alam natin para yun sa kanyang kapulian. And one last thing is, lagi natin tandaan or tumingin lagi sa ating Panginoong Jesus na siyang diligent of all. The most diligent of all. Ang ating Panginoong Jesus na nagpakita talaga siya ng grabe dedication and commitment niya para sundin ang kalooban ng Diyos. At kapag nagiging masipag tayo, di ba, kalooban niya ng Panginoon. Kaya natin ginagawa lahat ng bagay. Kalooban niya, ay nasisiyahan siya, kalooban niya na gawin natin yun nang ang resulta ay kwalidad, ang resulta ay kabusayan. Kapagkat yun ang kanyang kalooban. Amen. Nakakatuwa naman. Ayan. So, salamat Ate Mel for that. No, may nag-comment po sa atin when it comes to that as I think this is part of our any thoughts and advice for the kabataan, for the madam people. So, meron siyang sinabi, sabi niya dito, many distractions and a push for immediate satisfaction in wider society with regard to sa mga kabataan. This can be countered through encouraging a disciplined approach to life, instilling a sense of duty to God and society, and encouraging a sound work ethic based on the Word of God. Amen. So, talagang pupunta tayo, wala tayong ibang pagbabasihan yun, kundi ang salita ng Diyos. Yan din yung naging turo ko dun sa mga estudyante ko dun sa values, values class namin. Ito na rin yung magiging thoughts and tips ko sa kanila. Sabi ni Ate Mel kanina, kalooban ng Panginoon Diyos. Nais niya tayong maging masipag. Kasi nakita rin natin yung pamumuhay ng ating Panginoon Jesucristo dito. Kung gaano rin siya kasipag sa kanyang ministry, and even yung sa kanyang pamumuhay. So, praise God for that. And the Bible is really encouraging us to be diligent. Proverbs pa lang, Book of Proverbs pa lang, bakit mo pa lang huwag kang maging sloth, o huwag kang maging tamad, huwag kang maging, talagang, yung parang inaantay mo na lang yung isang bagay, tapos, nung wala kang ginagawa or something like that. So, yung naging verse mo dun sa mga estudyante ko that time, ito yung pinamemorize ko sa kanila. And I think, and I pray to God, talagang nagkaroon ng impact sa kanila bilang mga estudyante. And for them to realize that the Lord wants us to be diligent is Proverbs chapter 6 verse 6. And how the book of Proverbs is also teaching us na tularan yung mga langgam. Sobrang sipag nila, di ba? Super sipag nila. Sabi doon, go to the ant, O sluggard, consider her ways and be wise. So, praise the Lord kasi ibig sabihin pala, kapag tayo nagsisipag, kanina, we're talking about the word wisdom. So, nagiging wise din tayo. Nagiging wise tayo sa buhay. Kasi yun naman yung dapat nating ginagawa, di ba? Kasi kapag tayo nagsisipag, nadadagdagan yung ating kaalaman, nadadagdagan yung ating mga experiences, yung skills natin na huli.
Sino bang may ayaw nun, di ba? At the same time, dahil meron kang gano'n, nahuhubog yung potential mo, mas madaming opportunities na dumarating sa'yo. So, patuloy tayong magsumikap sa buhay. At above all, sabi nga sa Colossians 3, verse 23, yung pagsisipag natin, hindi yun dahil para lang i-please natin ng ibang tao o dahil may marireceive tayo from it. O parang dahil ginagawa natin yun for the pansarili lang. Although we will benefit from it. But above all, sabi dito, work heartily as for the Lord and not for men. Again, at the end of it, it is for the glory of God kung bakit natin ginagawang magsumikap at magsipag sa buhay. Yun lang. Amen. Marami naman, no, sa tagumpay, ang malaking ingredient yan is yung pagiging masipag. So, sa mga nagsisikap, kasi parang madaming lima yun, especially sa ating mga kabataan. Oo, maging masipag. Tingnan ko naman, hirap na hirap sila. Yes. Thinking, no? Sila na lang ang maging masipag. Basta ako, chill lang. So, sa mga nagsisikap pa din napapagod, you may find kasi na nakakapagod na binisipan. Diba? Pero po, sa nakakapagod na binisipan, pero ang gusto kong sabihin, sa gitna ng mga kahirapan and pagsusumikap natin, adapt natin na napapapulihan ng Panginoon. And ang gusto ko lang sabihin is, huwag natin kalimutan magpahinga sa Panginoon. So, work hard, but rest in God. So, hindi natin makokontrol ang lahat ng bagay. Hindi yun. So, sa ating pagsisikap at pagmamasipan, dapat we always rest in God. Amen. To always be masipan. Diba? So, yun po ang ating iba. Amen. Ang ganda nun, yung tipo, may nakakakita o wala, magsisipag at magsisipag ka, gagawin at gagawin mo pa rin. Kasi yung para kay Lord na nakakakita ng mga ginagawa natin at ng puso natin para dun sa tinatrabaho or ginagawa natin. Amen! So, magsipag na tayong lahat! Yes! Hashtag sipag mo, And for our Yes. So, due to technical problem, guys, mga kapatid, we will post na lamang po ang names ng ating raffle winners in a while, of course, as we end this live. And thank you so much for staying with us until Yes, sa part. thank you. And thank you so much. Thank you So much. Maraming salamat sa ating guest na talagang pinaunlakan tayo. Napakasipag. Napakasipag. Tularan. Ayan. Thank you so much. Thank you so much, guys, and good night. And please stay tuned para sa susunod na CEC Live. And patuloy po tayong mag-hashtag Values Education for the next